Si Emma ay ilang taon ng pag-alagala sa lansangan. Noong una, siya ay masaya kapiling ang kanyang ina. Ngunit nang magkasakit ang kanyang ina 2 taon na ang nakakaraan, ay nagbago ang lahat. Gumuho ang kanyang mundo. Kahit gaano siya magmakaawa sa mga tao upang tulungan ang kanyang may sakit na ina, ay wala pa ring tumutulong sa kanila. Kaya't pinagmasdan na lamang ni Emma na unti-unting namamatay ang kanyang ina. Bilang isang batang pulubi, alam ni Emma kung gaano kadelikado sa lansangan at kung papaanong mamuhay ng mag-isa, lalo na noong simulang iwan siya ng kanyang ina. Sobrang nahihirapan man sa Emma na harapin ang kanyang bagong buhay, ngunit wala siyang magawa at wala siyang pagpipilian pa. Nagugutom na ako, bulong ni Emma sa kanyang sarili at marahan na tinignan ang kanyang baso kung magkano na ang kanyang napaglimusan. Nang mabilang ni Emma ng kanyang pera, alam niyang hindi pa sapat iyon upang makabili siya ng ulam at kanin sa may karinderya. Kaya napilitan na lamang siya na bumili ng tinapay sa bakery. Kahit alam niyang hindi siya mabubusog roon. Sanay na si Emma sa gutom. Ngunit parang nag-iba ang kanyang pananaw sa buhay. Simula nang mawala ang kanyang ina. Tila ba nawala ng kulay ang kanyang buhay. Dahil ang kanyang ina lamang ang nagpapaganda ng kanyang madilim na mundo. Matapos kumain ni Emma, ay lumipat siya ng pwesto upang magsimula muling mamalimos. Dahil matumal sa kanyang pwesto at walang masyadong tao. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nagtagpo ang mga landas nila ni Manuel. Si Manuel ay isa sa mga nakatatandang pulubi na laging nang-aapi sa kanya. Mukhang malaki yata ang perang naipon mo ngayon Nakangising wika ni Manuel at kinuha ang pera sa loob ng baso ni Eman. Sinubukang kunin ni Eman ang kanyang pera mula kay Manuel. Ngunit tinulak lamang siya ni Manuel dahil mas malaki sa kanya ito at mas malakas. Manuel, maawa ka naman sa akin. Hindi pa ako kumakain, tapos kukunin mo na naman ang perang pinaglimusan ko. Kahit ngayon lang sana, huwag mo munang kunin ang pera. Sobrang nagugutom na talaga ako Nagmamakaawang saad ni Eman dahil naririnig na nga niya ang pagkalam ng kanyang sikmura. Sa tingin mo ba maawa ako sa'yo? Wala akong pakialam kung nagugutom ka na. Ang malas mo lang kasi, nakasalubong mo ko. Kung hindi sana nag-cross ang landas natin, sana nakatikim ka ng pagkain ngayon. Sad ni Manuel at marahang binilang ang pera na nakuha niya mula kay Eman. Nakatingin lamang sa Eman kay Manuel habang binibilang nito ang kanyang pera na napaglimusan. Alam niya sa kanyang sarili na maaaring masaktan siya ni Manuel kapag nainis to sa kanya. Kaya't pinilit na lamang ni Eman ang kanyang sarili na wag nang patulan itong si Manuel. Ito lang ang napaglimusan mo? Tanong ni Manuel, nang mabilang na halagang 100 piso lamang ang pera ni Eman. Agad naman niyang hinalungkat ang bulsa ni Eman kung may itinatago ba itong pera. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako tinataguan ng pera Dahil sa oras na malaman ko na tinataguan mo ako ng pera, malilintikan ka talaga sa akin. Tandaan mo yan. Dagdag pa niya. Gusto na sanang patulan ni Eman si Manuel. Ngunit doble ng laki niya si Manuel. Kaya't alam niyang wala siyang laban dito. Ang tanging magagawa lamang niya ay magmakaawa. Umaasa na kahit kakaunti ay may natitira pang konsensya si Manuel. Pagkaalis ni Manuel ay nagpatuloy pa rin sa Eman manglimos upang may pambili siya ng kanyang makakain mamayang hapunan. Laking pasasalamat niya at hindi siya sinaktan ni Manuel kasi kapag nakikita niya si Manuel ay bukod sa kinukuha nito ang kanyang pera, ay halos patay na siya nito sa pananakit. Makalipas ang ilang oras, ay sinimulang bilangan ni Eman ang kanyang pinaglimusan at umabot ng 300 ang kanyang napaglimusan. Alam ni Eman na aabot hanggang bukas ang kanyang pera at makakatikim na siya ng masarap na pagkain. Bumili sa Eman ng ulam at kanin sa karinderya at pagkatapos ay kumain na. Hindi siya natulog ng gutom ngayon. Laking pasasalamat na lamang ni Eman na hindi niya nakasalubong si Manuel. Dahil sa wakas pagkatapos ng ilang linggo ay muli siyang nakatikim ng masarap na pagkain dahil walang kumuha ng kanyang napaglimusan. Kinabukasan,
Magtutungo na sana sa Eman sa kanyang pwesto upang muling mamalimos, ngunit nakarinig siya ng iyak ng isang bata sa may isang eskinita. Nagtungo roon sa Eman upang tignan kung ano ang nangyayari. At nabigla siya nang makita na sinasaktan ni Manuel ang isang batang paslit. "Manuel, tigilan mo na yan!" Sigaw ni Eman at agad na tumakbo sa direksyon ng bata upang ilayo siya mula kay Manuel. Tinulak ni Eman si Manuel papalayo sa bata at napansin ang mga sugat ng bata na dahilan ng pananakit ni Manuel. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Eman? Kung ayaw mong madamay, mas mabuti pang umalis ka na lamang ngayon na. Dahil kapag ako ang nainis sa'yo, ikaw ang gugulpihin ko." Pagbabanta ni Manuel kay Eman. "Hindi mangyayari yan." Ginamit na Eman ang kanyang katawan upang harangin ang anumang pananakit na gagawin ni Manuel. Dahil hindi niya hahayaang masaktan ng walang kamuang-muang na bata. Kaya't poprotektahan ni Eman ang bata gamit ang kanyang katawan. "Anong sabi mo?" tanong ni Manuel. "Hindi. Ang sabi ko, hindi ako kikilit. Dahil hindi ko hahayaan na saktan mo ang bata. Pati ba naman walang kamuang-muang na batang paslit sasaktan mo pa?" Sad ni Eman. Bigla namang uminit ang ulo ni Manuel at sinimulan na niyang saktan sa Eman. Ang bata ay nagpunta na lamang sa sulok at napatakip ng mata habang sinasaktan ni Manuel sa Eman. Hanggang sa nakontento na nga si Manuel sa pananakit niya kay Eman, kaya tinigilan niya na itong saktan. Nang napapala ng mga kagaya mong pakialamero." Galit na sad ni Manuel at tinuraan sa Eman bago siya tuluyan na umalis. Nang makaalis na nga si Manuel, ay tumayo sa Eman mula sa sahig at niyakap ang takot na bata. Sinigurado niya na mapapatahan niya ang bata upang hindi na ito manginig sa takot. Nang matapos niyang patahanin ang bata, nalaman ni Eman na ang pangalan pala ng batang paslit ay Jasper. Kinuha ni Eman ang kanyang natitirang pera mula sa kanyang bulsa at bumili ng tinapay sa bakery upang ipakain sa bata. Dahil sa narinig niya ang pagkalam ng sikmura nito. Kinuha niya na muna ang loob ng paslit bago ito nagkwento kay Eman. Nalaman niya na nahiwalay pala si Jasper sa kanyang ina at halos 2 araw na siyang pag-alagala sa kalsada. Sinabi rin ni Jasper na yun ang unang beses na nakatikip siya ng pagkain simula nang mahiwalay siya sa kanyang ina. Sa edad na 15, iniisip ngayon ni Eman kung aampunin niya ba ang bata kasi alam niya sa kanyang sarili na mahihirapan si Jasper na mag-isa sa kalsada. Sa murang edad at sa hirap ng buhay, ay nagdadalawang isip siya kung tutulungan ba niya ang batang paslit. Pero sa huli ay napag-isipan rin ni Eman na kupkupin muna niya si Jasper habang hindi pa ito binabalikan ng kanyang ina. "Gusto mo bang manatili muna kasama ko?" tanong ni Eman. Kasi gusto muna niyang siguraduhin na komportable si Jasper na kasama siya. Kasi ayaw naman ni Eman na hindi pala komportable si Jasper sa tabi niya. Kaya't sinisigurado na muna niya na okay ang bata na kasama siya. "Opo kuya, mas gusto kita kasama kasi mabait ka. Hindi ka tulad doon sa isang matanda kanina na sinaktan ako kasi wala akong maibigay na pera sa kanya." Sad ni Jasper at sabay kumagat sa kanyang tinapay na hawak-hawak. "Di bale, hindi ko na ulit hahayaan na saktan ka ulit ng lalaking yun." Pangako ni Eman kay Jasper. Nalaman ni Eman na si Jasper ay 8 taong gulang pa lamang. Nakaramdam siya lalo ng awa para sa bata. Dahil alam niya na siguro ay sobrang nahirapan si Jasper sa loob ng 2 araw na wala itong makain. Buti na lamang at nakita niya si Jasper at natulungan niya ito. Sinama ni Eman si Jasper sa kanyang panlilimos. At napansin niya na mas marami siyang naipong pera ngayon. Naisip ni Eman na dahil baka naawa ang mga tao sa kanila, lalo na at bata pa ang kasama niya. Laking gulat na rin ni Eman nang makita niya na doble ng kanyang napaglimusan kahapon ang kanilang naipon ni Jasper ngayon. Kaya nang lumubog na ang araw, dinala ni Eman si Jasper sa karinderya upang bumili ng kanin at ulam at kumain na nga sila. Hinayaan lamang ni Eman si Jasper na kumain ng marami dahil mukhang gutom na ang bata. "Saan po tayo matutulog, kuya?" Magalang na tanong ni Jasper dahil inaantok na ito. Hinanda na ni Eman ang karton na hihigaan ni Jasper at sinabi
Dito ka na matulog. Hindi na nagreklamo pa si Jasper at nagpahinga na rin. Napangiti na lamang si Eman dahil pakaramdam niya ay nagkaroon siya ng kapatid simula nang dumating si Jasper sa kanyang buhay. Tila ba pakaramdam niya, si Jasper ang naging kapalit ng pumanaw niyang ina. Ngunit alam ni Eman sa kanyang sarili na kailangan rin niyang dalhin si Jasper sa police station upang mahanap ang kanyang ina. At maibalik na Eman si Jasper sa kanyang mga magulang dahil merong mga taong naghahanap at nagmamahal dito. Kinabukasan, naramdaman na lamang ni Eman ang pagsipa sa kanyang tiyan. Nakita niya na hawak-hawak na ni Manuel ang tinabi niyang pera mula sa kanyang pinaglimusan kahapon. Manuel? Bulong ni Eman sa kanyang sarili dahil hindi pa siya lubos nagising. Ngumisi si Manuel at muling sinipa ang tiyan ni Eman at sinimulan na siya nitong gulpihin. Tiniis ni Eman ang sakit ng pananakit sa kanya ni Manuel hanggang sa nagkaroon siya ng tsansa na lumaban pabalik kay Manuel. Kaya kinuha ni Eman ang lahat ng kanyang lakas at lumaban pabalik dito. Doble man ang laki ni Eman ng kanyang kalaban ay nagawa pa rin niyang masuntok pabalik si Manuel. At nang mahawakan niya ang 2x2 ay agad niyang hinampas sa ulo si Manuel. Hindi ko nahayaang saktan mo pa ako ulit. Lubos na ang ginagawa mo sa akin, Manuel. Hindi na makatao. Kung akala mo ay lagi mo akong masasaktan gaya ng nasa isip mo, pues nagkakamali ka. Dahil sisiguraduhin ko na hindi mo na ako masasaktan ulit. Dahil lalaban na talaga ako sa tuwing magpaplano ka na saktan ako. Sad na Eman dahil hindi niya nahayaang may manakit pa sa kanya muli. Ngumisi naman si Manuel habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang ulo at sinabi nito, kahit kailan, hindi ka mananalo sa akin. Matapang ka lang kasi may hawak ka na kahoy. Pero kapag binitawan mo yan, tiyak ako na magmamakaawa ka na sa akin muli. Natigilan ko ang ginagawa ko sa'yo. Masyado na ang ugali mo, Manuel. Akala mo lahat na lamang ng tao ay magagawa mong nakawan at saktan. Pues tapos na ang pagkahari mo dahil sisiguraduhin ko na hindi mo na ulit makukuha pa ang pera ko o masasaktan man lang ako. Pagbabanta ni Eman. Bitawan mo yung hawak mo at tignan natin kung hanggang saan yung lakas mo. Di ako magpapatalo sa'yo. Nakangising sad naman ni Eman na nagpawala ng isi sa mga labi ni Manuel. Muling hinampas ni Eman si Manuel dahil doon ay nabitawan niya ang pera. At wala naman ang nagawa si Manuel kung hindi ibalik ang pera na kanyang ninakaw mula kay Eman. Malis ka na bago pa kita hampasin ulit. Banta ni Eman. Agad namang tumakbo papaalis si Manuel sa takot na muling mahampas ng 2x2 na hawak ni Eman. Nilapitan ni Eman ang natutulog na si Jasper at iniwan muna ang bata saglit upang bumili ng kanilang makakain. Hindi alam ni Eman kung saan niya kinuha ang kanyang lakas ng loob. Ang alam lamang niya sa kanyang sarili ay hindi niya nahahayaan ng sino man na siya ay saktan pa. At mas lalo na habang nasa poder niya si Jasper dahil gagawin niya ang lahat upang protektahan niya ang bata. Habang naglalakad si Eman pabalik kung saan sila natutulog ni Jasper, nilapitan siya ni Leo, isa sa mga pulubi na kasama ni Eman mamalimos. Sinabi ni Leo kung gaano siya napahanga ni Eman kanina habang sinasaktan niya si Manuel. Dahil sa wakas ay may nagtangka na rin na labanan si Manuel sapagkat walang may lakas ng loob na labanan nito dahil sa takot rin nila na baka sila ay saktan. Lalo na at si Manuel ay kinakatakutan sa kanilang lugar. Kaya nang nakita ng ibang pulubi ang ginawa ni Eman kay Manuel ay nagkaroon rin sila ng lakas ng loob na lumaban dito. Masaya naman sa Eman na naging inspirasyon siya sa iba na lumaban kay Manuel dahil alam ni Eman sa kanyang sarili kung gaano kawalang puso at kalupit itong lalaki. Kaya ngayon ay alam na niyang magtatapos na rin ang kasamaan ni Manuel dahil wala na siyang mabibiktima pa dahil lahat ng kanyang babalikan at aapihin ay lalabanan na talaga siya. Pagkatapos magkwentuhan ni na Eman at Leo ay nagpaalam na rin sa Eman lalo na at papakainin pa niya si Jasper bago sila tuluyan na pumunta sa police station sapagkat iyon lamang ang naisip na paraan ni Eman upang mabilis na makapiling ni Jasper ang kanyang mga magulang. Pagbalik ni Eman ay saktong kakakising lamang ni Jasper kaya't agad niya itong pinakain at nagtungo nga kaagad sila sa police station.
Nang malaman ng mga pulis ang kalagayan ng bata, ay agad itong in-interview. Ang isa sa mga pulis ay nakilala si Jasper sa isa sa mga missing person na nakadikit sa bulletin board nila. Kaya nang makita yon ng mga pulis, ay agad nilang tinawagan ang nanay ni Jasper. Sobrang tuwa naman ni Eman nang malaman na susunduin na si Jasper ng magulang nito. Pagpapaalam na sana sa Eman kay Jasper, ngunit ayaw ng bata na maiwan siya roon. Kaya wala na itong nagawa kung hindi ang manatili sa tabi ni Jasper hanggang sa dumating ang nanay nito. Makalipas ang kalahating oras, ay dumating na nga sa wakas ang magulang ni Jasper at sobrang nagpapasalamat sila kay Eman sa pagkakahanap niya sa kanilang anak. Sobrang saya ni Eman nang makita na niyakap ni Jasper ang kanyang ina habang inaalala ang mga panahon na kasama pa niya ang kanyang ina. Sa mga panahon na yon, ay nakaramdam siya ng sobrang inggit kay Jasper. Pero kaagad rin naman niyong nawala. Sobrang saya ni Emma nang makita niya na nakabalik na rin sa wakas si Jasper sa kanyang pamilya. Hindi na rin nagtagal pa sa Eman sa police station at ito ay umalis na. Bumalik sa Eman sa kanyang dating gawain na pamamalimos. Parang nanlumo ang kanyang mundo simula nang nawala si Jasper kahit isang araw lamang niyang nakasama ang bata. Kasi alam niya sa kanyang sarili na iba ang pakiramdam kapag may kasama siya sa araw-araw. Ngunit alam naman niya na hindi niya pwedeng hindi ibalik si Jasper dahil may pamilya na naghahanap dito. "Nasaan ang batang kasama mo?" tanong ni Leo, isa sa mga pulubi na nakakita kay Jasper na kasama ni Eman. Napatingin naman sa Eman kay Leo at sinabi, "Hinatid ko na siya sa pamilya niya. Nakita ko rin kasi ang missing person na flyer ni Jasper. Kaya't dinala ko siya kahapon sa police station at agad naman siyang sinundo ng mga magulang niya. Nagpasalamat naman sila sa akin at nagpaalam na rin ako kay Jasper. Umalis na rin ako kaagad dahil hindi ko naman na kailangang mag-stay doon ng matagal." May pamilya pala si Jasper, wika naman ni Leo dahil akala niya ay palaboy rin ito tulad nila. Pinaliwanag naman ni Eman lahat kay Leo at ilang minuto rin silang nag-usap bago tuluyang umalis si Leo. Bumalik sa dati niyang buhay sa Eman sa pamamalimos. Si Manuel ay tumigil na nga nasaktan siya, lalo na nang lahat ng pulubi ay lumalaban na sa kanya dahil nakita nila na nilabanan ni Eman si Manuel. Kaya't nagkaroon ng lakas ng loob ang iba nilang kapwa pulubi na lumaban dito. Habang abala sa Eman sa kanyang pamamalimos, ay may umakap sa kanyang bata at nakita niya si Jasper. Akala ni Eman ay muling nawawala si Jasper. Ngunit nagulat siya nang nakita niya na nakasunod lamang ang mga magulang ni Jasper dito. "O teka, bakit nandito ka ulit?" Nagtataka na tanong ni Eman kung bakit naroon ang bata. Napanatag na lamang ito nang makita ang mga magulang ni Jasper. Nalaman ni Eman na ilang araw na rin siyang hinahanap ng mga ito, lalo na at lagi siyang hinahanap ni Jasper. Inalok ng mag-asawa sa Emma na ampunin na lamang nila, lalo na at laging sinasabi ni Jasper na gusto niya ng kapatid. Agad namang tumanggi sa Eman sa alok ng mag-asawa, lalo na at hindi naman siya naghihintay ng kapalit sa pagtulong niya kay Jasper. Ngunit si Jasper na mismo ang namilit kay Eman, at nakikita naman ni Eman sa mga mata ng mag-asawa na masaya silang aampunin siya. Kaya sa huli ay pumayag na rin si Eman. Nagulat siya kung gaano pala kayaman itong sila Jasper. Napakayaman pala ng mga ito sapagkat nagmamay-ari sila ng isang malaking kumpanya. Inayos ng mga magulang ni Jasper ang adoption paper para kay Eman. At matapos ang ilang buwan, ay legal na nga nilang naging anak itong si Eman. Simula noon, ay naging maginhawa na ang buhay ng binatilyo. At lubos siyang nagpapasalamat sa lahat ng naitulong sa kanya ng pamilyang ito. Pinag-aral din kasi nila si Eman at sobra naman siyang natutuwa rito. Nagkaroon na rin ng feeding program ang mag-asawa kada linggo sa mga pulubi bilang pasasalamat sa pagtulong nila noong nawawala si Jasper sa kanila. Lalo na nang makwento ni Emma na kinupkop nila si Jasper noong nakita nilang nawawala ito. Nang muling magkita sina Eman at Manuel, nagulat pa si Manuel nang makita na bis sa Eman. Doon nalaman ni Manuel na ang mga nagpapakain pala sa kanila ay ang mga taong nag-ampon kay Eman. Humingi ng tawad si Manuel sa lahat ng nagawa niya kay Eman
at pati na rin kay Jasper, at agad naman siyang pinatawad ng mga ito. Dahil isa pa ay ayaw rin naman ni Emma na magtanim ng sama ng loob, kahit na alam niya kung gaano kasama ang ugali nitong si Manuel. Sa kanyang puso ay talaga namang napatawad niya na ito. Sa bagong buhay na Eman, naranasan niyang muli ang pagmamahal ng isang pamilya. Itinuring kasi siyang parang tunay na anak ng mga magulang ni Jasper. At parang tunay naman na kapatid ang turing sa kanya nitong batang si Jasper. Dahil sa pamilyang ito, ay naranasan muli niyang makapasok sa eskwelahan na hindi niya na nararanasan. At nakaranas rin siya ng marangyang buhay. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagtulong niya sa isang batang pastit ang siyang makapagpapabago ng kanyang buhay. Sobrang nagpapasalamat sa Eman sa lahat ng naitulong sa kanya ng mga umampun sa kanya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan niyo at may napulot kayong aral. Kayo kabarangay, meron na rin ba kayong mga taong natulungan noon? I-comment nyo naman sa baba ang inyong karanasan at babasahin natin ang lahat ng yan. Hanggang sa muli kabarangay. Thank you so much and peace out.